High blood pressure o pagtaas ng presyo ng dugo ay isa sa mga killer na sakit dahil bigla lamang itong umaatake sa hindi nalalamang oras o araw basta bigla itong aatake. Kaya naman mag-ingat sa mga kinakaing pagkain, umiwas sa mga bawal lalo na sa mga mamantikang pagkain. At kapag nakaramdam kayo ng mga pananakit ng dibdib o pagkahilo, agad na bigyan lunas ito. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ano-ano ang mga pwede mong gawin para bumaba ang blood pressure mo kapag tumaas. Ano ba ang blood pressure? Ang blood pressure, presyo ng dugo, ay ang puwersa ng dumadaloy na dugo sa mga dingding ng iyong mga arterya habang binobomba ito ng puso. Sinusukat bilang dalawang numero, ang systolic, itaas. Pagtibok ng puso at diastolic, ibaba, pagitan ng tibok, halimbawa, 120 paghahati 80. Ito ay nagbabago sa buong araw, at mahalagang bantayan dahil ang mataas na presyon, hypertension, ay panganib sa atake sa puso at stroke, habang ang masyadong mababa ay maaari ding maging issue. Bakit delikado ang pagtaas ng blood pressure ng dugo? Ang hypertension o alta presyon ay ang labis na pagtaas ng blood pressure, ng isang individual. Ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng stroke, atake sa puso, kidney failure at aneurysm. Ang kondisyon na ito ay maaaring lumubha o magdulot ng kamatayan kapag hindi naagapan. Ano ang pinakadahilan ng pagtaas ng blood pressure ng tao? Ang isa sa pinakamadalas na nagpapataas ng blood pressure ay ang labis na pagkain ng asin, sodium, na nagpapataas ng water retention at pressure sa ugat, at kasama rin ang stress, kakulangan sa tulog, pag-inom ng alak, sobrang timbang, at kakulangan sa ehersisyo, bukod sa ilang gamot at kondisyong medikal. Ano-ano ang mga bagay na pwedeng makababa ng blood pressure? Narito ang mga dapat mong gawin. Narito ang 8 prutas na pwedeng makababa ng blood sugar. 1. Panatilihin ang katamtamang timbang, magkasabay ang timbang at presyon ng dugo. Para sa mga taong may sobra sa timbang o labis na katabaan, ang pagbaba ng 0 pounds lang ay makakatulong sa pagpapababa ng mga antas ng presyon ng dugo, bilang karagdagan sa pag-abot at pagpapanatili ng katamtamang timbang. Ang pagsubaybay sa iyong baywang ay critical din para sa pamamahala ng presyon ng dugo. Ang sobrang taba sa iyong baywang, na tinatawag na visceral fat, ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso at maaaring humantong sa mga seryosong problema sa kalusugan sa katagalan, kabilang ang mataas na presyon ng dugo. 2. Kumain ng pinya. Ang pagkain ng pinya ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo dahil sa potassium. Fiber, antioxidants nito, tulad ng vitamin E at anti-inflammatory bromelain na sumusuporta sa kalusugan ng vascular, ngunit bahagi ito ng balancing dieta, hindi isang nakapag-iisang lunas. At ang sariwa ay pinakamainam upang maiwasan ang mga idinagdag na asukal sa juice. 3. Kumain ng saging. Ang mga saging ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo dahil ang mga ito ay mayaman sa potassium, isang mineral na humahadlang sa sodium at nagpapahinga sa mga pader ng daluyan ng dugo, na sumusuporta sa kalusugan ng puso bilang bahagi ng isang balancing dieta. Bagamat walang solong pagkain ang nakakagamot, ang pagsasama ng mga saging sa isang dieta na may maraming prutas, gulay at buong butil ay maaaring makabuluhang makatulong sa pamamahala ng presyon ng dugo. 4. Kumain ng orange. Ang mga dalandan ay mabuti para sa mataas na presyon ng dugo dahil mayaman sila sa flavonoids, potassium, at vitamina C na tumutulong sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng pamamaga, at pag-alis ng labis na sodium. Ngunit ang pagkain ng buong prutas ay mas mahusay kaysa sa juice dahil sa fiber. At dapat kang magpatingin sa doktor bago makabuluhang baguhin ang iyong dieta o gumamit ng grapefruit juice dahil sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan sa gamot. 5. Kumain ng sweet potatoes o kamote. Ang kamote ay napakahusay para sa mataas na presyon ng dugo dahil ang mga ito ay puno ng potasa, magnesyo at hibla, na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-counteract ng sodium, pagpapahinga sa mga daluyan ng dugo at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Ang kanilang potassium ay tumutulong sa pag-flush ng labis na sodium, pagbabawas ng fluid buildup at strain sa iyong puso, na ginagawa silang isang malusog na puso na karagdagan sa iyong dieta. 6. Kumain ng avocado. Ang pagkain ng mga avocado ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo dahil sa kanilang masaganang potassium, magnesium,
fiber, at malusog na taba na may mga pag-aaral na nag-ugnay sa regular na pagkonsumo. Mga 2 bawas 5 beses linggo sa mas mababang panganib ng hypertension sa pamamagitan ng pagpigil sa sodium at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Bagaman ang mga nasa blood thinner ay dapat kumonsulta muna sa doktor. 7. Kumain ng yogurt. Ang yogurt ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, lalo na para sa mga may hypertension, dahil sa mayaman nitong nilalaman ng mga mineral, calcium, potassium, magnesium, at mga kapakipakinabang na peptide mula sa fermentation na kumokontrol sa presyon ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na paggamit ng yogurt ay naugnay sa mas mababang systolic na presyon ng dugo, at kasama ang unsweetened yogurt bilang bahagi ng isang malusog na dieta, tulad ng DASH diet, ay sumusuporta sa pamamahala ng presyon ng dugo. 8. Kumain ng patatas. Ang patatas, lalo na kapag inihurnong o pinakuluan na may balat, ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng potasa na sumasalungat sa sodium at mga kapakipakinabang na phytochemical. Ngunit ang paghahanda ay susi, iwasan ang pagprito o mabibigat na toppings. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang regular, malusog na pag-inom ng patatas ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo sa mga taong sobra sa timbang na may hypertension, na may ilang nakakahanap na mga benepisyo na maihahambing sa oatmeal.